Dito mapapatunayan natin na itong si Erice, ay hindi pro Duterte. Baka sasabihin na naman, palibhasa nagsasalita sa baho ni Bongbong Marcos, nagsasalita sa baho ng gobyernong ito, sasabihin na naman pro Duterte. Sasabihin na naman alam na nila kung sino ang nag-i-sponsor o kung sino man ang nasa likod ni Erice. Hindi po 'yan pro Duterte Ah. Lumutang ang isa na namang posibleng tandem sa 2028 elections. This time, Robredo at Zubiri. Yan. Sa the spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Caloocan City Representative Edgar Erice na nananatiling si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang pinakamalakas na posibleng presidential bet ng Liberal Party sakaling tumakbo ito sa 2028. Siya raw ang strongest candidate na maaaring i-challenge si Vice President Sara Duterte na kamakailan ay nagpahayag na ng kagustuhang tumakbo. Ngayon 2028, para sa akin, and numbers in the surveys will show, ang pinakamalakas na kandidato ng Liberal Party, si Vice President Leni Robredo. Mas Yan, kita natin Okay, so maliwanag si Erice Makaleni. Hindi po yan pro Duterte. At sa katunayan, nagsasuggest pa siya na pinakamalakas na pwedeng mag-challenge kay BP Sara ay si Leni. I agree naman. That I agree. Hindi ko sinasabing mananalo si Leni. Baka nga hindi ko umabot sa kalahati yan ng boto ni Sara. Pero yung biggest challenge talaga na pwedeng kahit papaano ay may kurot, ito si Leni. Palawak daw ang koalisyon ng oposisyon kung ang makakasama sa tiket ay hindi magmumula sa loob ng partido. Kaya naman, isa sa mga pangalan na inilutang ni Erice bilang posibleng running mate ni Robredo ay si Senate Majority Leader Mig Zubiri. So, sino tingin mong possible? Ako gusto ko si Mig Zubiri from Mindanao. Ang ganda ng suggestion niya. Leni Zubiri. Ang ganda papakinggan. Leni Zubiri. Ito po ang tunay na liberal. Ito ang tunay na pinklawan na masasabi natin. Ito ang tunay na oposisyon. Hindi kain suka. Ito hindi pro Duterte, hindi ito pro BBM. Hindi ito sunod-sunuran kay Bongbong Marcos. At hindi rin to Duterte. Yan ang kailangan. Dapat magising dito mga dinglawan, pinklawan. Nakain suka. Kaya yung suggestion niya ito lihitimo to. Yan talaga ang posibleng lalaban sa 2028. So, yung pagbanat niya kay Bongbong Marcos at binanatan din niya yung anak ni Bongbong Marcos na si Sandrong Bastos na anak, lihitimo yun. Hindi po galing baka ibibintang na naman kasing Duterte kaya pinatunayan natin dito, kitang-kita. Makes sense. Malaking bagay daw ang posibleng suporta mula sa Mindanao sakaling magkaroon ng ganitong tandem. Pero agad naman itong tinanggihan ni Zubiri. Sa isang text message, sinabi ng senador na naghahanda na siya para sa kanyang retirement sa politika. Pagkatapos yan ng kanyang current 6-year Senate term na magtatapos sa 2028. Tumakbo noong 2022 si Zubiri sa ilalim ng senatorial ticket ni Pangulong Bongbong Marcos. Initially ay naging guest candidate siya ng oposisyon, pero kalaunay idinrop sa listahan ni Robredo nang i-endorso nito si PBBM. Samantala, una nang nagpahayag si Robredo na hindi siya tatakbo muli sa pagkapangulo sa Yun lang. Ayaw ni Leni. Ayaw ni Zubiri. Talaga, kung ang kakalabanin mo naman ay isang Sara Duterte, parang masisira ang political career mo. Tama si Zubiri, mag-retire na lang siya. Pero ito yung talagang possible. Diba? Yung iba kasi sinasabi si Torre, pambihira naman ang suggestion nito.
si Trillanes, yung talagang suntok sa buwan eh. Daig mo pa nanalo ng loto, pero ito yung talagang possible na tandem. 2028. Sa bahagi ng United Opposition, una na nilang sinabing patuloy lang ang pagbubuo ng kanilang slate para sa 2028 elections. At ayon kay Senator Risa Ontiveros, kailangan ng masusing pagbusisi kung kakailanganin bang makipagtandem sa labas ng kanilang hanay. Para sa agenda, Ito si Risa, wala din talagang ano eh. Yan ang talagang kain-suka, no? Ah, si Rize, nabanggit niya na siya'y dumaan na-experience niya yung martial law. So ayaw niya talaga kay Bongbong Marcos, no? Etong mga baguhan natin, ito may mga ambisyon, no? Kaya marami tayong kakilala na dilawan tsaka pinklawan na nadi-disappoint dito sa liderato nila dahil kinakain na yung suka. Galit na galit kay Bongbong, kinakain na. Kaya yung direksyon nila talagang medyo kakaiba eh, no? O next topic po. Ito, hindi nyo napupuna na si VP Sara ay for the past 3 years, maraming batikos na binabanat sa kanya and karamihan po fake news. At pansin nyo na si VP Sara nananahimik lang, no? Hindi niya pinapatulan, but this time talagang head on. Hindi na siya mananahimik, lalaban na siya. That is the Duterte we know. That is the Duterte we like. Sa katunayan nga po, magkakaroon sila, ito si Sara, ng bagong programa, parang Talk to the People, nung panahon ni PRRD, no? Sa SMNI. So alam naman natin, ang SMNI ay talagang hindi bayad na media. Everybody knows that. All Filipinos knows that. All Filipinos know that. Kaya nga naman ang pinili ni VP Sara para siya ay magkaroon ng programa ay SMNI pa rin. Pakinggan natin to. Asahan niyo po na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ng pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya. Ready na po siyang laban sa mga kalaban niya at kalaban ng Pilipino. Yun ang inaantay natin. Yan ang masarap pakinggan. This is it. It means malapit na po ang tagumpay laban sa mga magnanakaw ng ghost projects, sa mga corrupt, sa mga magnanakaw dito sa mga flood control scandal. Diba? Dapat talagang mag-ano na to. Kinakailangan natin kasi alam nyo, ito ang masakit. Mauubos tayo. Alam nyo ba yung magiging anak ninyo, apo ninyo, at apo nyo sa tuhod, magkakaroon ng utang dahil sa itong gobyerno natin. Dahil sa pagnanakaw ng gobyerno natin. Inubos na ang gold reserve. Bauna tayo sa utang. Utang pa rin ang utang. Utang ng ina nila. Babayaran natin. Utang ng pamilya nila. Babayaran namin. Mga utang nyo. Babayaran namin. Hindi lang natin, pati apo natin magbabayad. Kaya kailangan kumilos na si Sara. Dahil nakakaharap natin ang napakalaking problema. Naalala nyo, nanghihinayang tayo na kalahati or yung dulo ng panunungkulan ni PRRD, tinamaan pa ng COVID. Imagine ninyo, kung hindi tayo tinamaan ng COVID, ang laki sana ng ginanda ng Pilipinas. Ubus na siguro itong mga NPA at saka itong mga rebelde at mga komunista. Ubus na siguro yung mga drug addict sa Pilipinas. Diba? Parang sayang lang. Tinamaan ng COVID. Pero sa isang banda, tayo nagpapasalamat din. Buti na lang si PRRD ang presidente nung tumama ang COVID. Imagine ninyo, kung si BBM ang presidente nung tinamaan tayong COVID, marami patay.
Baka marami sa nanonood ngayon o baka pati ako, patay. Hindi natin masusurvive yung ganyang klase na problema na natulungan tayo ni PRRD. Now, fast forward to 2026, hindi maganda tong pangyayari, nagkaroon ng giyera. And kasamaang palad, tumapat na si Bongbong Marcos ang presidente. Paano niya pipigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina? Paano niya pipigilan, susolusyonan ang pagtaas ng mga bilihin? Paano yung supply natin? Yung reserve nating pagkain? Yung reserve na gasolina? Yung reserve na langis? Mga trabahong nakahanda sa ganitong klaseng sakuna. Nakahanda ba si Bongbong Marcos? O nakasama si Bongbong Marcos dahil may EDCA pa? Ang tinitira ngayon ng Iran ay hindi Israel at Amerika. Ang tinitira yung may mga US base. At alam naman natin yung EDCA, it's the same banana. Base militar din yan. Parehas lang din yan. Okay? Bombahin man tayo o hindi ng Iran, bonus na lang yan sa problema natin. Ang talagang problema natin ito, supply natin. Paano natin masusurvive yung ganito kalaking problema na ang nakaupo si Bongbong Marcos? Tapos ayaw pa nilang solusyonan itong nakawan at korupsyon. Anong focus ng gobyerno natin? Si Sara. Kaya balikan natin. Dapat talaga. Maraming salamat, Sara. You will not take this sitting down. It's about time. Lumaban ka na. Hindi lang para sa pamilya nyo, kung hindi para sa bayan.